Si Ricardo Ventura ay may lahat ng maaaring pangarapin ng isang tao, mamahaling sasakyan, isang napakalaking ari-arian at kayamanang tila walang hanggan, ngunit wala na itong halaga sa kanya. Mula nang mawala ang kanyang kaisa-isang anak na si Roberto sa isang trahedya 5 taon na ang nakalipas, naramdaman niyang hungkag ang kanyang yaman. Tuwing linggo hindi siya nabibigo sa kanyang ritual, isang pagbisita sa isang tahimik na sementeryo sa labas ng lungsod kung saan nakahimlay si Roberto. Doon lamang niya pinapayagan ang kanyang sarili na tunay na maramdaman ang kanyang dalamhati. Isang partikular na linggo, habang papalapit siya sa puntod dala ang isang bungkos ng puting liryo, ang paboritong bulaklak ni Roberto, napansin ni Ricardo ang isang hindi pangkaraniwang bagay. Isang batang lalaki hindi hihigit sa 10 taong gulang ang nakaupo nang nakatawid ang mga binti sa harap ng lapida. Gusgusin ang kanyang kasuotan, marumi ang kanyang mukha, at tila ilang araw nang hindi nasusuklay ang kanyang buhok, mukhang isa siyang batang palaboy. Napatigil si Ricardo, napakapit siya ng mahigpit sa mga bulaklak at bumilis ang tibok ng kanyang puso habang sumiksik sa kanyang isipan ang maraming tanong. Ang sementeryo ay pribado, bihirang may estrangherong pumapasok. Sino ang batang ito at bakit siya narito sa puntod ni Roberto? Suminghal siya ng marahan at nagsalita. Mahigpit ngunit may halong pagtataka ang kanyang tinig. "Hoy bata, anong ginagawa mo rito?" Biglang lumingon ang bata, puno ng kaba at hamon ng kanyang mga mata. Saglit silang nagtitigan. Si Ricardo, matikas at marangal sa kanyang mamahaling kasuotan, at ang bata, maliit at payat, ngunit may tahimik na katatagan. Hindi sumagot ang bata, bagkus, dali-daling tumayo at tumakbo palayo, naglaho sa kakapalan ng mga punong nakapaligid sa sementeryo. Naiwang nakatayo si Ricardo, tulala sa nangyari. Kumawala sa kanyang kamay ang mga liryo at bahagya siyang lumapit, ngunit wala na ang bata. Muling bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi lang dahil sa pagkabigla kundi dahil sa mga tanong na bumagabag sa kanyang isipan. Sino ang batang yon? Bakit siya dumadalaw sa puntod ni Roberto? At bakit siya biglang tumakbo palayo? Kinagabihan, hindi siya makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang imahe ng bata, ang kanyang payat na katawan, ang kanyang punit-punit na kasuotan at higit sa lahat, ang matalim niyang titig. May kung anong pamilyar sa kanya rito, ngunit hindi niya mawari kung ano. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kinabukasan agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Ronnie, isang pribadong investigador na matagal na niyang pinagkakatiwalaan sa mga usaping pangnegosyo. "May ipapahanap ako sa iyo," aniya matigas at walang pag-aalinlangan ang kanyang tinig. Isang bata nasa 10 taong gulang. Nakita ko siya sa puntod ng anak ko kahapon. Gusto kong malaman kung sino siya at saan siya nagmula. Hindi na nagtanong si Ronnie, agad siyang nagtrabaho. Samantala, hindi na makapagpokus si Ricardo sa anupaman. Lahat ng kanyang negosyo, mga pagpupulong at responsibilidad, ang dating mahahalaga ay tila wala ng saysay. Ilang araw na walang tigil na naghanap si Ronnie ng impormasyon. Sinuri niya ang mga security footage sa sementeryo, nakipag-usap sa mga residente sa paligid at nagtanong sa mga lokal na silungan at paaralan. Habang tumatagal, lalong nawawalan ng pasensya si Ricardo. Hindi niya maalis ang pakiramdam na may koneksyon siya sa batang ito. Isang bagay na hindi pa niya nauunawaan. Hanggang sa dumating ang tawag ni Ronnie, nahanap ko na siya, aniya. Ang pangalan niya ay Nestor. Matagal na siyang nakatira sa lansangan kasama ang kanyang ina si Anita. Palipat-lipat sila ng tirahan upang hindi mahalata. At heto pa, matagal na siyang bumibisita sa sementeryo. Hindi iyon ang unang beses. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Ricardo. "Nasaan sila ngayon?" tanong niya. Dama ang pag-aalala sa kanyang tinig.
Nasa isang abandonadong gusali sa silangang bahagi ng lungsod, sagot ni Ronnie. Hindi ligtas ang lugar, Ricardo. Kung pupunta ka roon, mag-ingat ka. Hindi nag-atubili si Ricardo. Kinuha niya ang kanyang coat at dali-daling lumabas ng bahay. Habang nagmamaneho sa lungsod, hindi tumigil ang pag-iikot ng kanyang isipan. Bakit paulit-ulit na bumibisita ang batang ito sa puntod ni Roberto? Ano ang kaugnayan nila at bakit kailangang magtago ni Anita? Nang makarating siya sa gusali, agad siyang natigilan sa kanyang nakita. Sira-sira ang estruktura, basag ang mga bintana, puno ng graffiti ang mga dingding. Pagpasok niya, narinig niya ang langit-ngit ng basag na salamin sa ilalim ng kanyang mamahaling sapatos. Malamig ang hangin, mabasa-basa at tanging tunog ng tumutulong tubig ang bumabasag sa katahimikan. Hello? Tawag niya, umaalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa loob ng malawak na gusali. May tao ba rito? Saglit na katahimikan hanggang sa may lumitaw na maliit na figura mula sa anino, si Nestor. Malapitan, mas nakita ni Ricardo ang kahinaan ng bata, ang maluwag na kasuotan sa kanyang payat na katawan, ang kanyang magkahalong takot at pagkamausisa. Sino ka? Tanong ni Nestor. Mahina ang tinig. Huminga ng malalim si Ricardo at marahang sumagot. Ako si Ricardo Ventura. Ama ako ni Roberto. Nakita kita sa puntod niya. Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit ka naroon? Nag-atubili si Nestor sa katumingin sa likuran niya sa aninong nagkukubli. Ilang sandali lang may lumabas na babae mula sa kadiliman. Payat siya, halatang pinahirapan ng buhay, ngunit may matatag na tingin sa kanyang pagod na mga mata. Ako si Anita, Ania, may halong kaba at pag-iingat sa kanyang tinig. Ina ni Nestor, hindi namin intensyon na gambalain ang iyong pagdadalamhati. Gusto lang naming alalahanin. Napalunok si Ricardo, lalong tumindi ang pagkalito. Alalahanin ano? Tanong niya. Ano ang kinalaman ng anak ko sa inyo? Dahan-dahang bumuga ng hangin si Anita, bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay. At sa mahinang tinig, sinabi niya ang mga salitang yumanig sa buong pagkatao ni Ricardo. Si Roberto ay kapatid ni Nestor. Parang isang matinding hampas ang tumama kay Ricardo. Napaatras siya, pilit inuunawa ang narinig. Hindi maaring totoo yan, Ania, umiiling. Si Roberto lang ang nag-iisa kong anak. Wala siyang kapatid. Nagmisting kislap ang luha sa mata ni Anita. Mahigpit niyang tinitigan si Ricardo at saka bumulong. Hindi nalaman ni Roberto ang tungkol kay Nestor. Buntis ako nang namatay siya. Hindi ko na nagawang sabihin sa kanya. Pakiramdam ni Ricardo ay parang lumindol sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang buong mundo niya ay tila tumagilid habang tinititigan niya si Nestor. Nakikita ang bakas ng kanyang anak na si Roberto sa mukha ng bata. Ang hugis ng kanyang mukha, ang lalim ng kanyang mga mata. Para siyang nakatingin sa isang multo, isang buhay na alaala ng anak na matagal nang nawala sa kanya. Nagpumiglas ang kanyang isipan upang unawain ang ibinunyag ni Anita. May kapatid si Roberto, at ang batang ito, si Nestor, ay kanyang apo. Nang ibabaw sa kanya ang bigat ng katotohanan iyon, pinipiga ang kanyang dibdib. Matagal siyang nanatiling tahimik bago siya tuluyang nakapagsalita. Nanginginig ang boses sa pinaghalong galit at panlulumo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya, dama ang hilaw na emosyon sa kanyang tinig. Sa lahat ng mga taong lumipas, wala akong kaalam-alam. Maaari sana akong tumulong. Nandito sana ako para sa inyo. Ibinaling ni Anita ang tingin sa sahig, mahigpit na magkahawak ang kanyang mga kamay. Natakot ako, amin niya. Matapos mamatay si Roberto, pakiramdam ko wala na akong matatakbuhan. Wala akong pamilya, walang sumusuporta sa akin. At inisip kong hindi mo ako paniniwalaan. Kahit bago pa ang aksidente, malayo ka na. Akala ko iisipin mo lang na sinusubukan kong humingi ng pera o may ibang motibo ako. Tumagos sa puso ni Ricardo ang kanyang sinabi.
Totoo yon, malayo siya noon. Nilamon siya ng kanyang trabaho, ng kanyang yaman, ng kanyang imperyo at napabayaan niya si Roberto sa paraang ngayon lang niya lubusang nauunawaan. Dahil sa kanyang pagkabulag, ang kanyang apo ay lumaki sa kahirapan. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Nestor. Ang kanyang maliit na tinig ay puno ng pagtataka. "Lolo, totoo ba?" Dahan-dahang lumuhod si Ricardo upang magpantay ang kanilang mga mata. "Oo, Nestor," sagot niya ng mahina, puno ng pagsisisi ang kanyang tinig. "Ako ang iyong lolo at pinagsisisihan kong hindi ko ito nalaman ng mas maaga." Tinitigan siya ni Nestor, tila sinusuri ang bagong katotohanan ito. Ilang saglit ang lumipas bago siya tumango ng bahagya. Sabi ni nanay, "Hindi mo alam, Anya. Pero ngayong alam mo na, tutulungan mo ba kami?" Ramdam ni Ricardo ang sakit sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang inilapat ang kamay sa balikat ng bata. "Oo, Nestor," sagot niya ng buong katapatan. "Tutulungan ko kayo. Hindi niyo na kailangang mamuhay ng ganito." Lumapit si Anita, may pag-aalinlangan sa kanyang muka. "Ricardo, hindi ko hinihingi ang pera mo," anya ng matatag. "Ang gusto ko lang ay isang mas magandang buhay para kay Nestor. Karapat-dapat siya doon." Tumango si Ricardo. "At makukuha niya iyon," sagot niya, tumayo mula sa pagkakaluhod. "Hindi dahil sa pera, kundi dahil pamilya tayo, at ang pamilya inaalagaan ang isa't isa." Sa mga sumunod na araw, agad na kumilos si Ricardo. Inilipat niya sina Anita at Nestor sa isang ligtas at maayos na tirahan malapit sa kanyang bahay. Naghanap siya ng tutor upang matulungan si Nestor sa kanyang pag-aaral at sinigurong makahanap ng maayos na trabaho si Anita. Ngunit higit sa pagbibigay ng pangangailangan, ginugol niya ang oras sa kanila. Pinakinggan niya ang mga pinagdaanan ni Anita, mas nakilala niya si Nestor at dahan-dahan nilang binuo ang koneksyong matagal niyang nawala. Isang gabi, habang nakaupo sila sa apartment, tumingala si Nestor kay Ricardo, puno ng pag-aalinlangan ng kanyang mga mata. "Lolo," anya, "pwede mo ba akong kwentuhan tungkol kay Papa?" Sabi ni nanay. Matapang daw siya. Naramdaman ni Ricardo ang namumuong luha sa kanyang mata. Huminga siya ng malalim at tumango. "Oo, Nestor," sagot niya na may banayad ng ngiti. "Ang tatay mo ay isang kahangahangang tao." Habang kinukwento niya ang kabutihan ni Roberto, ang kanyang halakhak, ang kanyang mga pangarap, unti-unting napagtanto ni Ricardo kung ano ang matagal na niyang hinahanap. Hindi yaman o negosyo ang mahalaga, kundi ang koneksyon, ang pagmamahal at ang pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang pamilya. Sa paglipas ng mga araw, nagsimulang magbago ang buhay ni Ricardo sa paraang hindi niya inaasahan. Mas madalang na siyang nagtagal sa opisina. Mas madalas siyang kasama ni Nestor at Anita. Dinala niya si Nestor sa parke, tinulungan siyang mag-aral at tinuruan pa siyang magbisikleta. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niyang tunay siyang buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, nanatiling maingat si Anita. Nagpapasalamat siya sa tulong ni Ricardo, ngunit matapos ang maraming taon ng pakikibaka ng mag-isa, hindi madaling umasa sa iba, lalo na sa isang makapangyarihang tulad ni Ricardo. Isang hapon, habang nakaupo sila sa apartment, sa wakas ay inilahad ni Anita ang kanyang pangamba. "Ricardo, pinahahalagahan ko ang lahat ng ginagawa mo," aniya ng maingat. "Pero gusto kong malaman, ano ang mangyayari pagkatapos nito? Kami ba ay isang proyekto lang para sa'yo? Isang paraan para mapanatag ang loob mo sa nakaraan?" Nabigla si Ricardo. Sa sobrang pagtuon niya sa pagtutuwid ng kanyang mga pagkakamali, hindi niya naisip kung paano ito maaaring tingnan ng iba. Tiningnan niya si Anita ng direkta, puno ng sinseridad ang kanyang mga mata. "Anita, hindi lang ito tungkol sa pagsisisi," sagot niya ng matatag. "Si Nestor ang aking apo,
Ikaw ang aking pamilya. Hindi lang ako nandito para sa ngayon, nandito ako para sa habang buhay. Tinitigan siya ni Anita, tila hinahanap ang katotohanan sa kanyang mukha, matagal bago siya tumango. Naniniwala ako sa iyo, aniya ng mahina, pero kailangan ng oras para sa ating lahat. Naiintindihan yon ni Ricardo, ang tiwala ay hindi isang bagay na basta nalilikha. Ito ay kailangang itayo, hakbang-hakbang, araw-araw. Samantala, si Nestor ay lalong sumigla. Gustong-gusto niyang kasama ang kanyang lolo at sabik niyang inalam ang lahat tungkol sa kanyang ama. Ngunit isang araw, habang magkasama sila sa opisina ni Ricardo, may isang tanong siyang ibinato na nagpatigil sa kanyang lolo. "Lolo, bakit hindi kayo magkasundo ni Papa noon?" Tanong ni Nestor nang walang bahid ng pag-aalinlangan. Napabuntong hininga si Ricardo, biglang bumigat ang kanyang dibdib. "Marami akong nagawang mali, Nestor," amin niya. "Mas pinahalagahan ko ang trabaho kaysa sa anak ko. Akala ko ginagawa ko ang tama para sa kanya, pero hindi ko naisip kung gaano niya ako kailangan. At noong napagtanto ko iyon, huli na ang lahat." Tahimik na pinag-isipan ni Nestor ang sagot bago nagsalita. "Pero, nandito ka na ngayon. Di ba yun ang mahalaga?" Napuno ng emosyon ang mga mata ni Ricardo. Ngumiti siya at tumango. "Oo, Nestor, yan ang mahalaga." Habang lumilipas ang mga linggo, nakita ni Ricardo ang mundo sa mata ng kanyang apo. Napansin niya ang maliliit na bagay. Ang ningning sa mata ni Nestor tuwing may natutunan siyang bago, ang kanyang halakhak, ang tiwala sa kanyang tingin. Ipinaalala nito sa kanya ang lahat ng nawala kay Roberto, ngunit higit pa roon, binigyan siya nito ng isang bagay na hindi niya inakala na magkakaroon pa siya. Isang pangalawang pagkakataon na maging isang ama at ngayon isang lolo. Isang gabi habang magkasamang nakaupo sa balkonahe at pinapanood ang paglubog ng araw, lumingon si Nestor kay Ricardo. May malalim na pag-iisip sa kanyang mukha. "Lolo, sa tingin mo, ipinagmamalaki tayo ni Papa?" Naramdaman ni Ricardo ang init na lumaganap sa kanyang dibdib. Inakbayan niya si Nestor at hinila siya palapit. "Sa palagay ko, sobrang ipinagmamalaki niya tayo, Nestor," sagot niya ng malumanay. "At naniniwala akong nakatingin siya sa atin ngayon, nakangiti." Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nasanay sina Ricardo, Anita at Nestor sa bagong takbo ng kanilang buhay. Ang dating malungkot na bilyonaryo ay nakahanap ng kasiyahan sa maliliit na bagay. Ang pagsasalo ng almusal kasama si Nestor, tahimik na pag-uusap kasama si Anita at ang halakhak na punong-puno ng tahanan nila. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang tunay siyang bahagi ng isang pamilya. Ngunit hindi lahat ay naging madali. Patuloy na nahirapan si Anita na lubusang pagkatiwalaan si Ricardo. Napakatagal niyang umasa sa sarili lamang, kaya hindi madali para sa kanya ang hayaang pumasok ang iba sa kanyang buhay. Isang gabi matapos makatulog si Nestor, umupo si Anita sa sala kasama si Ricardo. Matatag ang kanyang boses, ngunit may bahid ng kahinaan sa kanyang mga salita. "Kailangan kong maging totoo sa iyo, Anya. Natatakot pa rin ako. Natatakot akong isang araw magising ka at maisip mong hindi ito ang gusto mo, na masyadong mabigat ang responsibilidad namin para sa iyo." Matalim ang titig ni Ricardo habang nakikinig, ang kanyang ekspresyon seryoso ngunit may lambing. "Anita, naiintindihan ko kung bakit mo nararamdaman yan," sagot niya ng mahina. "Nagkamali ako noon at hindi ko na mababago ang nakaraan, pero gusto kong malaman mo ito. Nandito ako, hindi dahil obligado akong gawin ito, kundi dahil mahalaga kayo sa akin. Pamilya ko kayo at gusto kong maging bahagi ng buhay niyo." Ibinaling ni Anita ang tingin sa kanyang kamay, halatang pinipigilan ang bumabangong emosyon. "Gusto kong maniwala dyan," amin niya. "Pero mahirap lang talagang mawala ang takot."
Inabot ni Ricardo ang kanyang kamay at marahang hinawakan ito. Hindi kita mamadaliin, sagot niya ng taos-puso. Nandito lang ako kahit gaano katagal mo akong hayaang manatili. Ang gabing yun ay nagmarka ng isang pagbabago sa pagitan nila. Dahan-dahang sinubukan ni Anita na pagkatiwalaan si Ricardo, ibinahagi ang mga piraso ng kanyang nakaraan. Ang mga gabing tiniis niyang magutom para lang may makain si Nestor, ang pangamba ng hindi alam kung saan sila matutulog, at ang patuloy na takot na mawala ang kanyang anak. Tahimik na nakinig si Ricardo at bawat salaysay ni Anita ay lalong nagpabigat sa kanyang puso. Mas matatag ka kaysa sa sino mang nakilala ko, sinabi niya kay Anita isang gabi. Pasensya na at kailangan mong pagdaanan lahat ng iyon ng mag-isa. Mahinang ngumiti si Anita. Hindi ako nag-iisa, sagot niya. Si Nestor ang dahilan kung bakit ako lumaban. Pinisil ni Ricardo ang kanyang kamay. Ngayon, hindi mo na kailangang lumaban ng mag-isa, pangako niya. Ako na ang bahala sa inyo at hindi na yon magbabago. Samantala patuloy na namulaklak si Nestor. Napakahusay niya sa paaralan, nagkaroon ng maraming bagong kaibigan at sumali pa sa isang koponan ng soccer. Hindi kailanman pinalampas ni Ricardo ang isang laro. Palagi siyang nasa gilid ng field, masiglang sumusuporta sa kanyang apo. Isang araw, matapos ang isang matinding laban, masayang tumakbo si Nestor patungo kay Ricardo, humihingal sa tuwa. Lolo, nakita mo ba yung goal ko? Ngumiti si Ricardo at ginulo ang buhok ng bata. Oo naman, ang galing mo roon. Siguradong ipinagmamalaki ka ng tatay mo. Naglaho ang ngiti ni Nestor sandali, parang may iniisip. Lolo, sa tingin mo pwede tayong bumisita sa puntod ni Papa? Gusto kong ikwento sa kanya ang lahat. Nakaramdam si Ricardo ng kirot sa kanyang puso, ngunit ngumiti pa rin. Siyempre Nestor, magandang ideya yan. Nang sumunod na linggo, nagpunta silang tatlo sa sementeryo. Malamig ang hangin at banayad na sumisikat ang araw sa pagitan ng mga puno habang naglakad sila patungo sa puntod ni Roberto. May dala si Ricardo na isang bungkos ng puting liryo habang mahigpit namang hawak ni Nestor ang kanyang iginuhit, isang larawan nilang tatlo, magkahawak kamay sa ilalim ng isang bahaghari. Nang makarating sila sa lapida, muling bumangon ang emosyon sa loob ni Ricardo. Matagal na niyang hindi napuntahan ito kasama ang iba. Ngunit ngayong kasama niya sina Anita at Nestor, iba ang pakiramdam. Hindi lang ito lungkot, kundi pagpapagaling. Lumuhod si Nestor at maingat na inilapag ang kanyang iginuhit sa tabi ng puntod. Hi Papa, bulong niya. Ako si Nestor. Sana nakilala kita, pero kinukwento sa akin ni Lolo ang tungkol sa'yo. Sabi niya, matapang at mabait ka. Gusto kong maging katulad mo balang araw. Ipinatong ni Ricardo ang kanyang kamay sa balikat ni Nestor. Ang boses niya'y puno ng emosyon. Ipinagmamalaki ka niya, Nestor, gaya ng kung paano kita ipinagmamalaki. Tahimik na lumapit si Anita, nakapulupot ang kanyang mga bisig sa kanyang katawan na parang pinipigilan ang sariling bumigay. Pagkalipas ng ilang saglit, humakbang siya palapit at hinaplos ang lapida. Mahina ngunit puno ng damdamin ang kanyang tinig. Roberto, sana nakikita mo kung gaano kalaki ang anak mo. Hawig na hawig mo siya. At sana nakikita mo rin kung paano nagbago ang ama mo. Nandito siya para sa amin sa paraang hindi ko inakala. Sa tingin ko, ipinagmamalaki mo rin siya. Mabilis na lumunok si Ricardo, ramdam ang bigat ng sinabi ni Anita. Matagal niyang dinala ang pagkakasala, ang pakiramdam na nabigo siya bilang ama. Ngunit sa sandaling iyon, may kung anong nagbago. Isang bagay na mas magaan, isang bagay na tila kapayapaan. Lumuhod siya sa tabi ni Nestor at marahang inilapag ang mga liryo sa ibabaw ng puntod. Roberto, bulong niya halos hindi marinig, pinagsisisihan ko ang lahat ng panahong nasayang. Sana kaya kong ibalik ang oras, pero hindi ko na kaya.
Ang kaya kong gawin ay tiyakin na aalagaan ko si Nestor at si Anita. Pangako ko sa iyo, magiging ama at lolo ako na nararapat para sa kanila. At ipaparamdam ko kay Nestor kung gaano mo siya kamahal. Nanatili sila roon ng matagal, binabalikan ang mga alaala ni Roberto, iniisip ang paglalakbay na nagdala sa kanila sa puntong ito. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ricardo na tunay niyang pinarangalan ang alaala ng kanyang anak, hindi lang sa pamamagitan ng pagluluksa, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap at pagmamahal sa pamilyang iniwan ni Roberto. Habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan, hinawakan ni Nestor ang kamay ni Ricardo. "Lolo," tanong niya, "sa tingin mo, naririnig tayo ni Papa kapag kinakausap natin siya?" Ngumiti si Ricardo at hinigpitan ng hawak sa kamay ng bata. "Sa tingin ko, oo, Nestor," sagot niya. "At sa palagay ko, nakikinig siya ngayon." Ngumiti si Ricardo ng buong pagmamahal kay Nestor. "Naniniwala akong kaya niya, Nestor, at sa tingin ko, palagi siyang nasa tabi natin, sa ating mga puso." Dahan-dahan niyang inilagay ang kamay sa kanyang dibdib. Tumango si Nestor, malalim ang iniisip. Kung ganon, kakausapin ko siya araw-araw para alam niyang maayos ako. Muling napuno ng luha ang mga mata ni Ricardo. "Napakagandang ideya yan, Nestor. Siguradong matutuwa siya." Habang lumilipas ang mga buwan at naging taon, lalo pang tumibay ang ugnayan ni na Ricardo, Anita at Nestor. Ganap na nagbago ang buhay ni Ricardo. Ibinenta niya ang kanyang napakalaking mansyon at piniling lumipat sa isang mas maliit, ngunit mas maaliwalas na bahay na malapit kina Anita at Nestor. Hindi na niya pinahalagahan ang yaman o kapangyarihan. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang pamilyang natagpuan niya at ang pagmamahal na bumalot sa kanyang araw-araw. Isang gabi, habang magkasamang nakaupo sa sala, lumingon si Anita kay Ricardo na may malalim na iniisip. "May isang bagay akong iniisip," panimula niya. "Karapat-dapat si Nestor sa isang matatag at tunay na tahanan at sa palagay ko handa na tayo para roon, tayong lahat." Tiningnan siya ni Ricardo, ramdam ang pag-asa sa kanyang puso. "Ibig mong sabihin?" Ngumiti si Anita, malambot ngunit puno ng katiyakan. "Oo, sa tingin ko, panahon na para tumira tayong lahat sa iisang bahay, bilang isang pamilya." Napatingin si Nestor mula sa kanyang pagguhit sa mesa, nagliliwanag ang mukha sa tuwa. "Totoo? Titira tayong magkakasama?" Natawa si Ricardo at ang kanyang tawa ay nagbigay ng init sa buong silid. "Kung yan ang gusto mo, Nestor, maghahanap tayo ng bahay na may malaking bakuran para makapaglaro ka. Siguro, makakuha pa tayo ng aso." Naglundag sa tuwa si Nestor. "Aso? Totoo? Pwede ba nating ipangalan sa pangalan ni Papa?" Lalambot ang ekspresyon ni Ricardo. "Napakagandang ideya niyan, Nestor. Sigurado akong matutuwa si Roberto." Sa mga sumunod na linggo, puno ng kasabikan ang kanilang mga araw habang hinanap nila ang perpektong tahanan. Sa wakas, natagpuan nila ito, isang mainit at maaliwalas na bahay na may sapat na espasyo at isang magandang likod bahay, eksaktong tulad ng ipinangako ni Ricardo. Dumating ang araw ng paglipat at habang inaayos nila ang mga gamit at isinasalansa ng mga kahon, naramdaman ni Ricardo ang isang bagay na noon pa lang niya tunay na nadama: kapayapaan. Hindi lang ito isang bahay, isa itong tahanan. Isang lugar na puno ng pagmamahal, tawanan at pangako ng isang magandang hinaharap. Kinagabihan, habang nakaupo sila sa likod bahay sa ilalim ng kalangitang puno ng bituin, lumingon si Nestor kay Ricardo, malalaking mata na puno ng pagtataka. "Lolo, sa tingin mo pinapanood tayo ni Papa ngayon?" Tumingala si Ricardo sa kalangitan, may mapayapang ngiti sa kanyang mukha. "Alam kong nandyan siya, Nestor, at alam kong masaya siya, masaya na magkasama tayo. Masaya na ligtas ka at minamahal."
Hinawakan ni Anita ang kamay ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pasasalamat. Salamat, bulong niya, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong ito, sa pagbibigay kay Nestor ng buhay na nararapat sa kanya. Mahinang pinisil ni Ricardo ang kanyang kamay. Hindi, Anita. Ako ang dapat magpasalamat sa pagtitiwala mo sa akin, sa pagpapatanggap mo sa akin bilang bahagi ng buhay niyo. Habang nakaupo silang magkasama sa ilalim ng walang katapusang kalangitan, napagtanto ni Ricardo ang isang bagay. Sa buong buhay niya, hinabol niya ang tagumpay, kayamanan at kapangyarihan. Iniisip na ang mga ito ang magdadala sa kanya ng tunay na kaligayahan. Ngunit ngayon, alam na niya ang katotohanan. Ang tunay na mahalaga ay pagmamahal, ang uri ng pagmamahal na nagpapagaling ng sugat, na nagbubuklod sa mga tao, na nagbibigay ng tunay na kahulugan sa buhay. At habang tinitingnan niya si Nestor, ang kanyang apo, ang kanyang pangalawang pagkakataon, at si Anita, ang babaeng itinuring niyang anak, alam niyang ito pa lamang ang simula. Magkasama, bubuuin nila ang isang hinaharap na puno ng tawanan, pag-asa at walang katapusang posibilidad.